May nagtatanong dahil sa post ko ng 23 years na nung naging first timer ako sa network marketing. So ano ba daw? Sikreto. Actually, hindi nag-comment to, nag-message lang sa akin. Ang dami namang naging first timer long ago, o kaya kasabayan, o kaya more than 23 years naging first time sa network marketing. So gusto ko lang merong paliwanag sa inyo na hindi po lahat ng naging first timer sa networking maganda ang karanasan. Kasi may ibang mga networking companies legit naman, pero yung mga taong involved is gumagawa is nagpapapangit sa industriya o sa company, baga namimiktima, nangi-scam. Dati kasi wala pa yung word na scam eh. Namimiktima, nambubudol, ganon. So may mga first time yan, biktima yan na hindi po maganda. Kadalasan dyan yung ganda ka pagka-invite, yung nasa maayos ka pagka-invite, iningganyo ka talaga sa pag-invite. Yung pagka nalulula ka, nababaliw ka, hindi pa nilatag sa'yo pero gustong gusto mo na, kasi yun yung mga palatandaan na mag-iingat ka eh. Pero pag ikaw naman yung in-invite ng ganon, tapos kung gusto mo, kumbaga nasa weakness na side mo, nasa happy moment ka, hindi mo din malalaman yon. Kasi nga kinuha ka sa emosyon. So yun yung kadadasan. Saka doon na makikita yung mga too good to be true, mga pangako o ganito ganyan pero hindi naman nangyayari. So nangyari sa'yo, napalabas mo yung pera mo, tapos alam mo naman ang negosyo pero hindi kasi sapat yung alam mo ang negosyo eh. Pagkatapos pinabayaan ka na lang, di ba? Total malaki na inilabas mo na pera. Nangyari, sariling sikap ka. Sa networking po, mahirap po magsariling sikap kahit masyado kang magaling sa labas ng industriya. Ikaw yung pinakamatalino, ikaw po yung pinakamasipag, ikaw po yung lahat-lahat na. Pagdating sa networking, hindi po agad-agad magagamit yon unless makukuha mo na yung mga bagay na dapat gagawin sa networking. Ang kailangan is mayroong mag-alalay sa'yo. In short, may mag-guide sa'yo. May magtuturo sa'yo sa basic. Pagsimula tayo dyan. Yung iba nga, kaya kadalasan ng mga naging successful na tao sa network marketing, yung walang-wala nagsimula, yung pinangutang pa yung puhunan, yung hiniram pa yung puhunan, yung sinanla muna yung ano-ano man dyan, mga bagay-bagay na nag-loan muna, mayroon ng sobrang katutak na loan tapos dinagdagan pa, diba? Bakit sila naging successful? Kasi empty cup na sila eh. Empty cup sila, nothing to lose, so kailangan matutunan ko to, kailangan bla 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 bla, kasi last chance ko na to, kasi hindi lahat ng tao na imbitahan sa networking. Meron ding naimbitahan pero wrong timing, bad trip ka, di ba? Inimbitahan ka, di walang mangyayari. Pero hindi naman lahat, kasi marami din ako kakilala na mayaman sila, na meron talaga sila pera, mayaman na sila, na anak sila ng ganito, ganyan, may trabaho silang na maganda, pero na-invite sila sa network marketing, naging successful naman sila, kasi meron nag-guide sa kanila. So ang sa akin na part, bakit ako tumagal, kasi nang una nagsimula ako sa negative o low moments sa life ko. During that time, na-invite ako, pinagbigyan ko pala, matagal na ako in-invite pero hindi ko pinagbigyan yung ate ko. Mechanical engineering ako, nag-i-enjoy ako, crew ako ng Jollibee, nag-i-enjoy ako sa kita during that time kasi renovation ng mga Jollibee stores. So ako overnight, tapos mamaya pasok ako. So hindi ko pinagbigyan yung ate ko. Midterm exam yon, December 12. Ako pinagbigyan ko yung ate ko. Alam mo bakit? Buong akala niya binabigyan lang talaga siya. Yun lang ang main reason. Ang main reason po talaga doon sa tansya ko, 3 yung bagsak ko sa midterm. Kasi yung mga major subjects sa mechanical, hindi ako pumapasok. So wala akong ma-answer. Dala na yun. Wala kang masagot sa midterm. Sigurado na yun. Kasi sa San Jose Recoletos is merong semifinals then finals. Sa engineering,
pag hindi mo alam yung proseso, mga formulas na gagamitin, hanggang finals, wala ka pa yung answer niyan. Kaya alam ko na babagsak ako kahit wala pang checking ng ng test papers, ba? Alam ko na bagsak ako, wala ko answer eh. Diba? Sa 6 na subject, 6 ba? 7. Ang buong akala ko is 3 lang. Kaya bago man makuha yung alam kong resulta na ako pala nakakaalam kasi answer ko nandun eh. So renewal na ako. Bakit ako mag-renewal? Kasi dapat in-anticipate kasi natin yung mga bagay-bagay. During the time, hindi ko lang talaga na-anticipate. Kasi na-enjoy ko yung hindi pumapasok kasi kumikita ko pera. Nag-relax lang talaga ako, kaya gusto ko baguhin ang sarili ko. Kasi ako nag-New Year's resolution ako, hindi sa January 1. Kasi hindi naman yun ang kapanganakan ko. Ang unang araw ko sa mundo, December 15. So ilang araw na lang, 3 araw na lang birthday ko. So dapat mag-New Year's resolution na ako sa life ko. So part yun, low moment ako noon, syempre wala ka answer eh. Di pinagbigyan ko ate ko, and napakinggan ko ang lahat ng mga bagay na positibo, lalo na sa pangarap, which is yun yung dahilan bakit ako kumuha ng mechanical engineering na napakahirap, kasi gusto kong aralin para maging puhunan siya para sa pangarap ko, pagtanda ko, paglaki ko. Bad trip eh, di pinagbigyan ko. So buhay muli nung sinabi doon sa seminar na pwede ka palang yumaman, pwede ka palang umasenso, pwede mabago buhay mo kahit hindi ka graduate, basta magnegosyo ka lang. Ito negosyo to, bla bla bla, pinaliwanag Diyos. So na-inspired po ako, nabuhayan ako ng loob. Hindi ko naibaon yung pangarap ko dahil babagsak pa lang pala kasi hindi pa nag-check ng test paper. So yun, mula noon, tinitreasure ko na talaga yon. Wala pang resulta, ako pa lang nakakaalam, na-inspired pa lang ako sa mga uplines na mga mechanical engineers din, tulad nila Albert Nunez, nagtrabaho dati sa Shell, tapos Ludwig Amandoro, nagtrabaho dati sa Supercat, Lito Radam, mechanical yan eh, Duel Tabasa, yun ba? Kahit kung ano man negosyo nila ngayon, kahit ibang company pa lang sila, ibabanggit ko talaga sila kasi sila yung mga mechanical engineers, sila yung mga seniors ko during that time. Tinitingala ko kasi ang kurso ko mechanical engineering. Treasure ko talaga na from time to time, kung ano mga pagsubok, actually pag may pagsubok, nagpapasalamat ako na-encounter ko. Na-ask ko lang sa taas na malagpasan ko. Syempre, malulungkot tayo, masasaktan tayo pag mga pagsubok. Pero ang kapalit niyan, mayroon niyang kapalit. Hindi mo makukuha ang kapalit niyan pag hindi mo malampasan. Pa once malampasan mo, dyan mo ma-realize na mayroon niyan. Thank you, Lord. You guide me. Thank you, Lord. You give me this opportunity na para lalabas yung mga natutunan ko, lalabas yung mga diskarte ko na hindi ko nagagamit dati kasi walang actual na situation na dumating sa akin. Kaya thank you very much na dumating ito kasi ito pala yung mga pangyayari na may apply ko, yung mga lapit ng kinakalawang na kaalaman na nakuha ko kung saan man, sa eskwelahan, sa workplace, kahit sakali lang sa panood ng ganito mga video, sa basta lahat ng pangyayari meron ka matutunan kung kinukuha mo. Pero kung gusto mo lang tumawa na walang hindi mo ginagamit yung intellect mo sa mga bagay-bagay, wala ka talagang madalang matutunan. Puro ka lang tawa dyan, kahit mga palabas na mga pinapalabas o kaya nababasa. Kaya yun, dumating sa point na natapos ko yung mechanical ko last 2007, tapos global crisis. So global crisis, pareho din yan sa COVID na dapat we must fight. Global crisis, we do the discarding. Kahit kasi cum laude ka, manya cum laude ka, summa cum laude ka, wala, global crisis, di ba? Wala nga opening for new jobs, lahat daming gumagraduate, so dapat diskarte. So, na-consider ko yung network marketing. Umabot ako ng 14 years doon, tapos balis ako, tapos yun na. Ito na ngayon, nagtayo na kami ng sarili naming kumpanya, DCS International, or sa buong pangalan, DCS Products International Ventures Corporation. So yun lang, makwento ko. 23rd anniversary kasi. So kung ikaw first timer ka ngayon, kahit anong network marketing, i-treasure mo din yan.
Simula pa lang yan. Nagkataon lang na 19 years old ako during that time. Ikaw, kahit anong edad ka ngayon, naging first timer ka, lalo na dito sa kumpanya ko, treasure mo, tapos learn. Ba? Hindi to pera-pera lang, ha? Ang networking, ang ina-advertise ng karamihan, pera-pera. Kasi yung tao kasi, nabubuyo talaga, natitempt talaga pag pera di ba? Dumidilat yung mata. Pero, depende kasi yan sa tao. May tao, tulad ko, pera pa ipapakita mo. Ang naging nasa isip ko, paano yan gawin? Paano mo yan ginawa? Tulad ng manood ako ng movie, actually hindi ako tumatawa ng todo. Lalo na pag may mga twist. Hinahangaan ko hindi ang actor, yung director. Bakit? Ang galing Nag-guide yung emosyon. Nadadala tayo sa emosyon. Ang mga manonood nadadala sa emosyon. Nag-expect na tayo na ganito, tapos iti-twist pala. Ganon So, learn and enjoy the process, and embrace everything about the business, the network marketing. Embrace lahat. Kahit anong sabihin ng iba, tumatawa sila kasi nag-1 milyon ka, diba? 1 milyon, 2 milyon. Kasi lahat ng mga tumatawa, yun yung mga taong walang alam. Ang alam lang, mababaw, shallow. Pero pag ikaw mayroon kang alam kung anong purpose niyan, anong mangyayari sa'yo, anong possibility, anong maximum na pwede mong makuha, anong magagawa ng makukuha mo dyan, ay naku, ikaw excited ka. Samantalang sila, puro pangungutya. Kasi wala naman talaga silang alam kung ano yan. So, treasure pala sa'yo. Happy networking sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year. Peace.